Halos malaglag daw ang panga ni na Peter, hindi niya tunay na pangalan, habang sinusuyod nila ang isang kuweba sa Davao de Oro sa Mindanao. Sige ba? Ito ba? Sige, Sa loob kasi ng madilim na yungib, ito ang kanilang namataan. pati nag-uulong. Balik ko rin po. Kato iminti ko sa to. Isang napakabigat na bato na parang kakaiba. Nakalubog lang siya sa tubig, sa tabi ng dumadaloy na tubig sa loob ng kuweba. Gamit ang sanga ng puno, nagbayanihan sila para ito'y mailabas. Dalawa ang nagtulak, dalawang naghila. Oh, pinahinay lang. Ako na, ako din. Ang dalpisi. Guys. At nang kanila na raw itong nalinisan, Lahat kami na tulala. ang bato kasi parang isang napakalaking ngipin. Kumparar sa bagang ng tao, kulang pa yung 10. Anong klaseng ngipin to? Malaki. Baka sa dinosaur daw. Mayroon yung nagsabi na rhino fossil. Mapapangiti ba sina Peter sa kanilang nadiskubre? Ang pinaghihinalaan nilang bagang nasa 4 inches ang lapad. Sa dulo nito, may nakauslipang parang maliit na ngipin. Nakadikit ang mga ito sa isang pahabang bato na nasa 34 inches naman ang haba. Ang bigat, umabot ng 55 kilos. Sing bigat ng isang sako ng bigas. Oktubre pa raw nitong nakaraang taon nung nakuha nila ang gahiganteng parang bagang. Dinala namin sa laboratory test para malaman ng resulta. Silicon 2.994%. Itong calcium 38.963%. Itong porsyon na ito ay silicon. Ito na porsyon ay calcium. Kaya nakumbinsi ako na ito ay ngipin. Gayunman, nag-alangan daw silang ilapit ito sa mga otoridad. Baka ma-recover ng gobyerno. Yun ang pinagtatakutan ng mga kasamahan ko, pati ako. Yun din ang iniisip ko. Maka kukunin ng gobyerno, hindi na mapakinabangan. Kaya sa nakalipas na mga buwan, salitan nila itong itinago sa kanilang mga bahay. Dinala namin dito, 2 linggo, lipat na naman doon sa kabila. Yun ang sabi ng grupo, ma'am. Takot, baka ma-scam daw. Paniniwala kasi ni na Peter, ito na ang kasagutan sa matagal na nilang ipinapanalangin. Pagsasaka ang kabuhayan ni na Peter at dahil daw sa hirap ng buhay, sumasideline din sila bilang treasure hunters. Sumali na lang ako sa kanila, baka makasamba kung sakali. Pasalamat ako kung may value sa hirap ng panahon ngayon. Kailangan namin yung financial. Sa 10 taon ko nag-treasure, ngayon lang kami nakahukay ng items nga may halaga. Pero batid ng grupo na ang kanilang ginagawa, illegal. Gustuhin man daw nilang dumaan sa tamang proseso na kumuha ng permits, wala silang pambayad. Makukulong pa daw kung walang permit. Sana kung kukunin man ng gobyerno, wala kami magagawa. Sana mayroon namang kapalit. Ngayon, ang pinaniniwalaan nilang mga higanteng bagang ang kanilang inaasahan na mag-aahon sa kanila mula sa pangil ng kahirapan. May pinag-usapan kami, 50 million. Yung iba naman ng kasamahan namin, nag-research sila, meron daw presyo mas mataas. Gamitin namin sa pagsasaka, tapos sa pamilya, pagpaaral sa mga anak. Kung may halaga ito, pakinabangan ng grupo. Kalalabas lang ng asawa ko galing sa ospital, sa operasyon. Hanggang naisipan nilang mag-email sa aming programa sa pag-asang malaman kung ano ba ang kanilang nakuha sa kuweba. Mula Davao de Oro, sinamahan namin sila pa Davao City para ipasuri ang kanilang nadiskubre sa Bone Collector Museum founder at conservation scientist na si Dr. Darrell Blatchley. Naabi daw ng hipon or fossil. Okay. Kining diri banda mo ni nakita. Naiwagan Naiwagan sa sa like sino man. oo. Naabi niyo mo basig dinosaur, basig tao kay murag hipon sa likod tapos na pagtuyo kana yung mga Pang-area. pakita manginana sulod sa langop sahay na murag ulo jud ng itsura sa tao or elepante. Pati nag-uulong. Ayon kay Dr. Blatchley, ang nadiskubre ni na Peter, Beautiful piece in the Philippines. May value ba siya? susunod na.
Davao de Oro. Sinamahan namin sila pa Davao City para ipasuri ang kanilang nadiskubre sa Bone Collector Museum founder at conservation scientist na si Dr. Daryl Blatchley. Naabi daw ng hipon or fossil. Okay. Ining diri banda mo ni nakita. Natanong Naiwagan sa mo flashlight, rago sino ngipin, man, oo. oo. Naabi niyo mo basig dinosaur, basig tao kay murag hipon sa likod tapos na pagtuyo kana yung Pangkilya. pakita manginana sulod sa langob sahay na murag ulo jud ng itsura sa tao or elepante. Ngayon lang kami nakahukay ng item may halaga. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan namin yung financial. Pati, nagugulo mo. Ayon kay Dr. Blatchley, Oh, hinahinay lang. ang nadiskubre ni na Peter hindi bagang ng anumang sinaunang hayop, kundi isa stalagmite, klase ng minerals o mineral deposits na tumubo mula sa sahig ng kuweba sa loob ng napakahabang panahon. Kung ngipon, tapat na yung mga ugat niya, yung roots niya na abot dito sa ubos. Pero you're getting the same thing there as you are here. So it's a beautiful piece, pero it's a limestone calcite mixture ng gikan sa mga langob. There's been no dinosaur fossils found yet in the Philippines. They have found extinct rhinos. There's been megalodon sharks teeth found, pero walang dinosaur. May value ba siya? Unfortunately, walang value. Because, number one, kung protected, bawal ipagguha gikan sa langob, just by having it is already illegal. Meaning, nabungkag nimo ng langob. Wala tayong magagawa. Dismayado mo. Kasi kala namin mo kinabangan. Cave systems in the Philippines are protected by the DNR. If you go in and you break pieces off to use them for souvenirs or whatever, you're destroying a natural history, beautiful piece in the Philippines. Mahigpit na paalala ng mga eksperto, labag sa batas ang mga expedition o treasure hunting sa mga kuweba na walang pahintulot ng gobyerno. Ayon sa Republic Act 9072 o National Caves and Cave Resources Management and Protection Act, ipinagbabawal ang pagsira, paggambala, pagbago o pagtatanggal ng anumang formation sa kuweba katulad ng stalactites at stalagmites. Limestone caves are basically the water filtration for the Philippine water. The water goes through, filters through it, goes down for our deep wells. Ang sinumang lalabag maaaring makulong ng 2 hanggang 6 na taon at pagmumultahin pa ng 20 to 500,000 pesos. Kahit naman sino pwede kasing mag-treasure hunt eh. Kaya lang, pagka nag-treasure hunt ka, may mga kaakibat yan na responsibilidad. Kailangan mayroon ka ring experience o skill. May pera ka rin. At saka meron kang equipment o machinery. Dapat may permit ka talaga kasi kung wala, illegal yun. Kasi once na nakakita ka ng isang treasure at valuable ito, pagpapartihan ng gobyerno at saka yung nakakita. Big deal na yun. Kailangan ipaalam mo na nakakita ka ng ganito. Balik na lang to sa pinanggalingan. Magtutuloy pa rin po ba kayo sa paghahanap? Hindi na ma'am. Umaasang grupo na ito ay pagkikitaan tapos wala naman. Pagod lang na pala. Pati, nagugulo mo. Sa paghahanap ng kayamanan, bato ang kanilang nakuha at paalala na sa bawat pagkakatuklas, kailangan pa ring igalang ang ngipin ng batas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.